mga karapatan ng mga lingkod ng Diyos. Kasi usually ang nagiging kaisipan, pag naglingkod ka sa Lord, parang sinusuko mo na yun, so hindi mo na iniisip kung ano man ang balik. And that's a true heart ng isang servant. Hindi niya tumitingin kung siya ba'y sa kanya bang paglilingkod, siya ba'y makikinabang, siya ba'y yayaman, siya ba'y iba. Iba-iba po ang mga kaisipan. Siya ba'y, kamusta ang kalagayan niya ba? Siya ba'y aasenso or hindi? Hindi ho nakatingin doon ang tunay na lingkod ng Diyos. Nakatingin ho siya sa pagsunod ng pagtawag ng Panginoon. Kasi yung pagtawag ng Panginoon, si Lord ang tumatawag sa manggagawa, hindi ang kung ang sino man. And therefore, siya ang bahala rin. At the same time, the Lord has given guidelines and exhortations kung paano nga ba natin tatratuhin ang mga manggagawa ng Panginoon. So, let us first read itong 1 Corinthians chapter 9. Yan. Dito sa may verse 1 to 27, itong sinasabi. Tandaan niyo, exposition ho ito ng isang kapitulo. Kapitulo ng Biblia. So, sa topical kasi, kung anong topic at nainisip ng isang tagapagturo, siya lahat ang magsasabi ng gusto niya sabihin. Pero pagdating sa exposition ng passage ng Bible, kung anong sinasabi ng passage, no choice yung preacher kung hindi sabihin yung sinasabi ng salita ng Diyos. That's the difference, ha? Kasi ang dami ngayon topical, nakakakiliti sa tenga, masaya, di ba, nakaka-boost. Pero binola lang pala siya ng preacher kasi karamihan sa mga sikat ngayon, mga motivational speakers, kung walang exposition ng scripture, bubulahin ka lang yan. So mag-ingat ho tayo. Dapat based sa maingat at masusing pag-aaral ng mga talata at katuruan ng Biblia. So sabi dito ni Apostle Paul, am I not free? Sabi ni Apostle Paul, am I not an apostle? Have I not seen Jesus our Lord? Are you not my work in the Lord? If I am not an apostle to others, at least I am to you, because you are the seal of my apostleship in the Lord. My defense to those who examine me is this: don't we have the right to eat and drink? Don't we have the right to be accompanied by a believing wife like the other apostles, the Lord's brothers, and Cephas? O pati pala si Pedro may asawa, no? Or do only Barnabas and I have no right to refrain from working? Who serves as a soldier at his own expense? Who plants a vineyard and does not eat its fruit? Or who shepherds a flock and does not drink the milk of the flock? Am I saying this from a human perspective? Doesn't the law also say the same thing? For it is written in the law of Moses, do not muzzle an ox while it treads out grain. Is God really concerned about oxen or mga cows? Isn't he really saying it for our sake? Yes, this is written for our sake. Para raw sa manggagawa yung kasulatan na yun. Because he who plows ought to plow in hope, and we who threshes should thresh in hope of sharing the crop. If we have sown spiritual things for you, is it too much if we reap material benefits from you? If others have this right to receive benefits from you, don't we even more? Nevertheless, we have not made use of this right. Instead, we endure everything so that we will not hinder the gospel of Christ. Don't you know that those who perform the temple services eat the food from the temple, and those who serve at the altar share in the offerings of the altar? In the same way, the Lord has commanded that those who preach the gospel should earn their living by the gospel. For my part, I have used none of these rights, nor have I written these things that they may be applied in my case. For it would be better for me to die than for anyone to deprive me of my boast. For if I preach the gospel, I have no reason to boast, because I am compelled to preach. And woe to me if I do not preach the gospel. For if I do this willingly, I have a reward. But if unwillingly, I am entrusted with a commission. What then is my reward? To preach the gospel and offer it free of charge, and not make full use of my rights in the gospel. Although I am free from all and not anyone's slave,
I have made myself a slave to everyone in order to win more people. To the Jews, I became like a Jew to win Jews. To those under the law, like one under the law. Though I myself am not under the law, to win those under the law. To those who are without the law, like one without the law. Though I am not without God's law, but under the law of Christ, to win those without the law. To the weak, I became weak in order to win the weak. I have become all things to all people, so that I may be every possible means save some. Now I do all this because of the gospel, so that I may share in the blessings. Don't you know that the runners in a stadium all race, but only one receives the prize? Run in such a way to win the prize. Now, everyone who competes exercises self-control in everything. They do it to receive a perishable crown, but we an imperishable crown. So I do not run like one who runs aimlessly or box like one beating the air. Instead, I discipline my body and bring it under strict control, so that after preaching to others, I myself will not be disqualified. So this morning, we will discuss about the rights of the workers of the Lord. Kasi Labor Day ngayon, araw ng manggagawa. So I think it is timely rin na talakayin natin ano ba ang mga karapatan ng lingkod ng Diyos. Okay? Now, based on this chapter, ito yung una natin. 4 na bagay. Number 1, to be recognized without deprivation. Nakilalanin ng hindi sinisiil or nililimitahan ang mga para sa Kanya. Sabi rito ni Paul, am I not free? Am I not an apostle? Have I not seen Jesus our Lord? Are you not my work in the Lord? Sinasabi ni Paul dito na, sino ba ako? Di ba ako'y isang apostol? Di ba ako'y nakakita mismo sa Panginoon? So Paul here was establishing kung sino muna siya. Kasi alam po ninyo, let me give you a background about this writing. May mga lumalaganap po ng mga Judaizers. Actually, hinahunting ng mga Judaizers si Apostle Paul. Sino to mga Judaizers? Ito mga Judaizers, ito yung sinasabi nila na kung ikaw ay Kristiyano, dapat magpakahudyo ka. Dalawang grupo yan, yung mga Judaizers. Yung iba naman, yung mga purong Hudyo na manata na talagang papatayin si Apostle Paul. In fact, there's a group of Jews, 40 of them, na nagkaroon sila ng parang panata. Sabi nila, we will not eat until we kill the apostle. But of course, hindi nila napatay si Apostol Pablo. So, hindi ko alam kung namatay sila sa hunger strike nila kay Apostle Paul. But, sinasabi ni Paul, I'm trying to establish to you my authority. Why you should recognize my authority as God's servant, as the apostle of the Lord. Sabi niya rito sa may verse 2, if I am not an apostle to others, at least to you, kasi siya ang nag-start ng church na to eh. Because you are the seal. Kayo mismo yung nakakilala sa akin. He was talking to the people na naging part ng kanyang pioneer na church. Okay? And yung iba naman church na mapasimulan, like yung Colossae, Ephesus, Philippi, itong mga churches na ito ay naging church plant ng mga estudyante niya na tinuruan niya sa nung time na siya nag-stay sa Athens. For 3 years, he taught the Bible and he was able to raise leaders na naging church leaders sa mga nabanggit ko po na mga lugar. So number 1, hinahangad lang ni Paul na i-recognize siya. Kumbaga, tinawag ng Panginoon yan eh. Maliwanag naman ang pagkatawag ng Lord kay Apostle Paul. At pag ang isang tao may recognized call from the Lord, di ba? Then, we must respect the calling and the authority. At pag may tinawag ang Panginoon, dapat ho ginagalang yan. Dapat ho, hindi ho yan binabaliwala. Regardless, di ba parang sa government official lang yan, kahit na alam mo tiwala yung official, dapat nandun yung respeto mo, paggalang mo sa kanya. Bakit? We were commanded by the Bible to pray for them. And it follows na pagka ikaw ipinapanalangin mo at nagsasubmit ka sa authority ng government officials, remember, government officials yan, hindi Kristiyano, di ba? So sa lahat ng ating mga na-encounter na mga namumuno sa atin, workplace, kahit sa tahanan, sino dapat ang leader? Tatay. Hindi pwedeng si nanay ang nasusunod. Dapat si tatay. Kasi siya ang leader sa bahay. Sa church, meron din parang ang church parang family po yan, macro, malaking family.
So meron pong spiritual father dyan na nilalagay ang Lord. Siya rin dapat ang may last say. Kasi ang sabi sa Bible, if you do not know how to manage your own house, how can you manage the church of God? You see the connection. Lahat ng mga tinatawag na lingkod at mga ng lingkod ng Lord sa church, ang basic qualification ay mabuting pangunguna sa tahanan. House leadership, dapat maayos siya pagdating sa pamamahala ng kanyang pamilya. Ang anak niya ay matino, hindi pasaway. Yun yung mga strict qualifications ni Apostle Paul for those who will serve the Lord. And then, kung ikaw ay okay ang performance mo sa small church which is your family, you are qualified to be a leader ng church. Meron po kasing qualification and we cannot ignore those things. If I'm not an apostle to others, at least to you, sabi ni Paul. So he was demanding for recognition because people are discrediting Paul. Sinusundan mo siya at siya po'y, yung iba nga gustong patayin si Paul. So marami hong naging kalaban din si Apostle Paul sa kanyang pagsunod sa Lord. And we all know the story of Paul. If you read the book of Acts, nandyan yung binugbog siya dahil sa gospel. Bukod pa doon sa mga nanghahunting sa kanya, sa pangangaral, nandyan yung nakulong ho siya. Lahat siguro ng hirap dinanas ni Apostle Paul. Kaya siguro ewan ko, minsan binobola tayo na ibang preacher sa TV na pag sumunod ka sa Lord, puro blessing, puro healing, puro prosperity. Tingnan mo yung buhay ni Apostle Paul. Yung buhay ni Apostle Paul, tingnan mo. Gutom. Bugbog. Kulong. Gusto niyo yun? Yan ang tunay na buhay ng lingkod ng Lord. Ikalawang right na sinasabi ni Apostle Paul. Una, he's the right to be recognized. Kasi minsan iba hindi kinikilala at hindi ginagalang ang pagkatawag ng Diyos sa lingkod ng Diyos. At you are ignoring God Himself if you ignore His people. Diba? Anong sabi ng Lord sa Matthew chapter 10? Whatever you do to my disciple, to my follower, you are doing it to me. Kaya ingatan ho natin na wag ho natin na nagiging disrespectful ho tayo. Kasi kung sa mga government officials, we respect them. I think even in the church leadership, dapat binibigay ho yan. Now, number 2, the rights of the workers of the Lord. Una, yung recognition. Pangalawa, remuneration. When I said remuneration, ibig sabihin nito, yung pangangailangan niya. I'm speaking in behalf of those who preach the gospel, of those who are called by the Lord to the ministry. Meron ho silang right to be remunerated, na suportahan sa kanilang pangangailangan. Tingnan niyo sabi ni Paul, my defense to those who examine me is this: don't we have the right to eat and drink? Kumbaga, hello, kumakain din kami, sabi ni Apostle Paul. Di ba? Sumunod, don't we have the right to be accompanied by a believing wife like the other apostles? Kasi yung iba mga apostle ni Christ, namamasyal din po sila sa mga churches. At wini-welcome ng mga churches. At pag namamasyal sila, usually kasama nila yung family nila o yung wife nila. Sino yung mga apostol dito, mga may asawang binanggit? Yung mga kapatid ni Jesus. Sino yung mga kapatid ni Jesus na naging lingkod ng Lord? Si James. At saka si Jude, yung writer ng Book of Jude, bago mag-Revelation. Itong mga to, half-brother ni Jesus. Pag nag-ministry sila, kasama nila yung asawa nila. Or si Cephas. Si Cephas, alam niyo kung sino si Cephas? Si Peter. Si Peter pala may asawa. Di ba? Kasi kung si Peter unang papa ng iglesia or ng church, di ba for example sa traditional church, ang teaching nila, ang clergy ng Lord, dapat walang asawa. Kasi ikinakasal daw siya sa church. Actually, medyo blasphemous yun kasi ang ikakasal sa church, si Christ. Ang ikinakasal sa church, si Kristo, hindi yung leader ng church. Okay? Ayaw mo saan nila napulot yung gano'ng teaching nila. Kaya pala yung mga clergy ng Roman Catholic, walang asawa kasi gano'n ang konsepto nila. Pero ang tanong ko, bakit dito si Cephas? Whenever they minister, sabi sa verse 5, nakita niyo yung verse 5? Sabi ni Paul, don't we have the right to be accompanied by a believing wife? Take note, believing wife Kasi alam niyo kung bakit si Apostle Paul kasi, being a Pharisee, may asawa yan. Pero most probably because he left Judaism religion, hindi sumama sa kanya yung asawa niya. Therefore, as per his instruction in 1 Corinthians 7,
he has to serve alone. And he has to, kung yung asawa niya iwan siya, then he should remain unmarried. And that's what he did. Nanatili siyang balo at naglingkod na lang sa Lord. May instruction nga rin si Paul kung bata ka pa, tapos nabalo ka, mag-asawa ka. Di ba? Lalo sa mga babae. Pero kung sa tingin mo, hindi mo na kailangan yung intimacy ng isang special someone, gusto mo i-focus na lang yung buhay mo sa Lord, that's also better. Kasi makaka-focus ka sa paglilingkod sa Lord. Nasa 1 Corinthians 7 po yan, isinulat po ni Apostle Paul yan. Okay? So, the rights of the workers of the Lord for remuneration. This is from verses 3 to 7. Sabi alam nyo, mayroong sinabi rito sa may, yung isang Bible scholar, sabi ni Gordon Fee, philosophers and wandering missionaries in the Greco-Roman world were supported by four means. Yung mga philosopher, ito yung mga nagtuturo pa, like si Socrates, tinuturo nila yung mga kaalaman nila, yung wisdom nila. Sinusuportahan sila, mga secular po ito they were supported by four means. Fees, bayad, patronage, begging, o minsan nililimusan sila, and working. So there are four ways para daw itong mga wandering, yung mga nagpapagala-gala na mga missionaries ng Greco-Roman world ay sinusuportahan. Each of these had both proponents and detractors who viewed rival forms as not worthy of philosophy. Of course, iba-iba yung pinaghuhugutan. Sabi nila ba? Katulad sa ano ngayon? Pero alam po ninyo, medyo sumisikat ngayon yung ganitong kaisipan. Di ba? Kasi dahil may mga mega churches na bago nag-start ng church, mga negosyante sila, mayroon silang career. So sinasabi nila, dapat bago ka maglingkod, bago ka magpastor, dapat may career ka na. O may negosyante ka. I remember, meron akong niligawan nun medyo nailang ako, pero maganda yung connection namin. At every time mag-church silang family, ini-interview ako ng tatay. Minsan tapos na yung church service kasi maraming services yung church. Minsan tapos na yung service, bumaba na yung family, magkausap parang kami ng tatay. Kasi yung tatay, gusto mangyari ng tatay, alam mo, dapat gayahin mo yung pastor natin. Na siya, negosyante muna bago nagpastor. Sabi ko, hindi naman lahat, pare-parehong ganon. Di ba? Si Apostle Paul, nagtrabaho siya, pero in-explain niya naman na winave niya yung karapatan niya na tumanggap ng support. Bakit? Kasi hinahanapan siya ng butas ng kalaban niya na kaya siya nag-church plan, kaya siya naglilingkod sa Lord kasi may natanggap siya, may nakokolekta siya. So si Pablo, para walang makitang maisumbat, mailaban sa kanya yung mga kalaban niya, ninais niya na lang kasama si Bernabe na maging tent maker. So that's the background Kasi minsan nagiging popular ngayon yung mga tinatawag na tent makers. Ibig sabihin nun, habang nagpapastor, habang naglilingkod, may trabaho. Tent makers tawag doon. But ginagaya nila si Pablo. Pero sinasabi ni Pablo rito, may karapatan na tumanggap. But sabi ni Pablo, winave ko yung right na yon. Later on, we will see that. Evidently, it was customary, sabi ni Constable, for the other apostles of the Lord, physical brothers, si James and si Jude, to take their wives with them when they travel to minister. The churches they served covered the expenses of these women as well as those of their husband. So sabi ni Paul, kung yung pati nga yung buong family at suportado ninyo, mga apostol, bakit kami ni Bernabe parang hindi kami pwede? Kung ba hindi galing kami sa Jerusalem? Kung ba ako nung tinawag ng Lord ay hindi ako galing sa roster o hindi ako galing sa roster ng mga believers sa Jerusalem. Kasi alam po ninyo, itong konsepto na to, lalo pag binasa yung Galatians chapter 1, dinidestroy ng Galatians chapter 1 yung konsepto na dapat, yung tinatawag na succession. Ibig sabihin nun, dapat matitrace yung history ng church mo hanggang sa Jerusalem. Minsan may ganyan mga Baptist Sabi nila, dapat galing ka dun sa succession ng mga Baptist leaders, so on so forth, ganun. Pag hindi ka galing sa lineage ng church, ng Baptist, na may trace back mo daw, allegedly, to John the Baptist movement, hindi ka legit na pastor. May nangganyan na sa akin. May nangganyan na ho sa akin. Pero alam niyo, pag binasa niyo yung Galatians chapter 1, sabi ni Paul, nung ako nakakilala sa Lord, walang nagturo sa akin. Hindi ako galing sa Jerusalem.
So, kung yung Jerusalem ang main church, sabihin nating Southern Baptist headquarter, ang Jerusalem, aba si Apostle Paul, hindi galing sa Southern Baptist. Galing siya sa labas. And yet, he is an apostle, legit, genuine apostle of Christ. Anong sinasabi ko po rito? Yung nangyari kay Apostle Paul breaks the concept ng exclusivity na dapat galing ka sa grupo namin, dapat galing ka sa ganito. No, wala hong ganun. Si Apostle Paul ang sumira ng ganung konsepto. Because hindi galing si Apostle Paul sa Jerusalem. When the Lord Jesus called him on the way to Damascus, dinala siya ng Lord sa ibang lugar. And then nung unang preaching niya, hindi siya pinakinggan, muntik na siyang i-persecute, tinago siya. And after that, in the span of 3 years, he stayed in Arabian desert, most probably. Anong ginawa niya ron? We don't know, pero most probably, naka one-on-one tutorial siya ni Jesus Christ. Pero hindi galing siya sa Jerusalem. Kasi minsan, pag hindi galing sa Jerusalem, ay hindi official yan. Ay, ano yan, mahinang klase yan. Minsan may ganyan mga organization ng church. Pag hindi galing yan sa denominasyon namin, ay medyo low class yan. Kasi kami ang pinaka, parang ganon. Nakalungkot, may mga ganong exclusivity. May mga ganong exclusivity. But the Apostle Paul, long before, destroyed that kind of notion. Dinestroy niya na yan eh. Sabi ni Paul, or do only Barnabas and I have no right to refrain from working? Kasi itong mga apostle, pinagbabawalan nila magtrabaho. Uy, huwag kayong magtatrabaho. We will support you, just do the ministry. Pero si Paul, tsaka si Barnabas, they have to work for their needs. Kasi mamamatay sila sa gutom pag di sila nagtrabaho, pag di sila dumiskarte. Kaya sabi ni Paul, kaya nga sabi ko sa inyo, dapat ang title nito, mga hugot ni Apostol Pablo. Humuhugot siya rito eh. Wala ba kaming karapatang kumain? Sabi niya kanina. Ngayon naman, wala ba kaming karapatang tumigil magtrabaho para makafocus kami ng 100% sa ministry? Verse 7, nagbigay siya ng illustration. Sunod-sunod na illustration. Sabi niya sa verse 7, who serves as a soldier at his own expense? Sinong sundalo? Ang sasabihin niya, ako yung sundalo ng bansang Pilipinas. Pasok siya sa hukbong sandatahan. Tapos, pagdating sa uniforme, pagdating sa baril, pagdating sa bala, pagdating sa pagkain, sarili niyang sagot. May ganun bang sundalo gobyerno? Sarili niyang sagot? Siya bahala mag-produce ng baril niya? No, pinoprovide yun ng gobyerno. Kita niyo yung punto? Who plants a vineyard at bawal siyang kumain ng bunga? Ikatlong illustration, sinong nag-aalaga ng mga tupa at kambing na bawal uminom ng gatas ng mga yaon? So yung right for remuneration, yung karapatan niya na tumanggap ng support sa pangangailangan niya dahil kumakain din yan. The Corinthians had acknowledged, commercial muna tayo. The Corinthians had acknowledged the right of the other apostles to refrain from secular employment. Yung apostle sa Jerusalem, oy, bawal kayo kasi full support kayo namin, sabi ng mga tao, mga taga-Jerusalem. Pero si Paul and Barnabas, kinakailangan magtrabaho, magbanat ng buto. So their financial support would not burden their converts. Kasi merong kasing sumusunod sa kanila at sinasabi, pupunta yan dyan sa inyo kasi mamimera lang yan. Sabi ni Paul, baka may masabi sa atin, Bernabe, sige, huwag na tayong tumanggap na ibibigay nila. Huwag natin tanggapin yan. Kaya nga sabi ni Paul sa Philippians, di ba? Sa lahat ng lugar na pinuntahan ko, hindi kayo nakakalimot sa akin. Di ba? Pinipilit pa ninyo, natanggapin namin ng team namin yung support ninyo. I remember, may isa akong naging disciple. Ang trabaho niya ay isang grab food driver sa Manila. Nagtatrabaho siya as grab food driver. Mahirap bilat sa araw, nasa kalye, risky, pwede siya mapahamak. Nakatira sila sa isang lugar na karamihan ay mahihirap, siksikan ng mga bahay.
Then one day, nagkaroon ng sunog. Buti na lang nangyari yung sunog umaga o tanghali, hindi gabi. Kaya wala naman namatay. Pero kasama sa natupok ng sunog, ang bahay nilang tagpi-tagpi. Napuntahan ko yung bahay niya eh. Nasa second floor sila. Alam mo, nasa second floor. Pero pag nandun kayo second floor, maximum of 5 people lang to. Kasi pag nagdagdag pa ng tao, umuuga na. Ay, really? Talaga, pag upo ko doon, alam mo Brad, hindi mo kailangan ng kama kasi gumagalaw na yung higaan mo. Talaga, I've been to his house. Nasunog. Nung kausap ko siya, umiyak yung anak niya, uwi na raw sila. Sabi niya, anak, wala na tayong bahay, nasunog. Nandun sila sa katanghalian, pinapanood na unti-unting tinutupok ng apoy yung kanilang bahay. Ako naman walang pwedeng maitulong sa kanya. So sabi ko, Brad, ganito, gagamitin ko yung mga impluwensya ko sa kakilala ko para mag-garner ng funds para sa'yo. And sure enough, same day, ang daming mga tumugon, ang daming nagpadala ng tulong sa kanya. Tuwan-tuwa siya. Tapos, nagulat ako, the following day, I think, or the other day, nagbigay sa akin ng pera. Sabi ko, bro, hindi mo kailangan gawin yan. Kasi, ikaw ang may kailangan na sunugan ka eh. Wala kang nasalbang gamit, kundi yung TV at saka yung dokumento nyo lang. Pero yung iba nyong gamit, lahat sunog na. So, bro, don't do that. Nagulat ako, pinadala ako sa GCash. Sabi ko, bro, don't do that. Mas kailangan mo to, isusoli ko. Sabi niya, Pastor, wag. It is our way of thanking the Lord. Grabe yung generosity niya. I was really touched. Alam mo, sabi ko sa kanya, ipapanalangin ko, nabigyan ka ng sarili ninyo ng Lord. Alam niyo, dahil siya nagkaloob sa manggagawa ng Lord, hindi ko naman siya hinihinging magbigay. No. Hindi naman siya, no. Alam po ninyo, after a few days, nag-message sa akin, sabi, Pastor, alam niyo yung lupang tinitirikan namin na nasunog, na kasama sa nasunog? Oo. Pastor, binigay na sa amin ng may-ari yung lote. Because of his generosity, binalik agad. Sabi ko, pambihira, ang hirap pumanap ng lote ngayon sa sa Metro Manila. Every square meter, ang mahal. Sa panahon ngayon, hindi ka makakabili ng, kahit maliit lang yan, milyon yan. You see the difference, you see the blessing. Pag ikaw, binless mo ang lingkod ng Lord, hindi mo pinagdamutan. Hindi ko naman siya hinihingan eh. Pero dahil alam niya yung responsibility niya, kahit wala akong ini-impose na responsibility sa kanya, pero dahil lumalago naman siya sa pagtuturo ko ng salita ng Diyos, nakikinabang siya sa salita ng Diyos, he did not forget to bless those who bless him with the word of God. May command ba sa Bible niyan? Meron po. Ito sabi sa Galatians. Again, I'm speaking on behalf of lahat ng manggagawa ng Panginoon kasi Labor Day ngayon. So, it is very timely. Sabi sa Galatians, chapter 6, dito sa may verse 6. Sabi dito tagalugin ko na. Ang tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat magbahagi ng lahat ng magagandang bagay sa mga nagtuturo. Again, I'm not imposing, pero I'm just stating the command of the Bible. Ulitin ko, Galatians 6:6. Sabi nyo, baka out of context ako. Ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat magbahagi ng lahat ng magagandang bagay sa mga nagtuturo. Tapos yung famous verse sa verse 7. Ano sabi sa verse 7? Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Hindi maaaring tuyain ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. The context of verse 7 is verse 6. Kung anong itinanim mo sa manggagawa ng Lord, aanihin mo yan. Tandaan nyo I'm not misquoting the passage. I'm just reading, and in the light of its context, yung mga gumagawa ng hindi maganda sa manggagawa ng Diyos, huwag nyong ilinlangin ang sarili nyo. Huwag nyong dayain ang Diyos. Sabing ganon. Hindi nagbibiro ang Diyos. Aanihin ninyo kung anong ginagawa ninyo. There is a command and a warning. Again, ulitin ko
Kung sa tingin mo, tinuturuan ka ng salita ng Diyos, hindi naman kasamaan na i-bless mo yung nagtuturo. Hindi pwede, hindi ministry naman yan. Ministry, kumakain din yan. Namamasahe din yan. Di ba? Dapat nagtatrabaho na lang yan kaysa nagsasayang ng panahon. Tapos, you see? Evidently, sabi rito, the practice of Barnabas was well known. Paul had stooped to the demeaning work in the Corinthians eye. Sa paningin ng mga Corinthian church, parang ibinaba ni Apostol Paul yung sarili niya. Kasi nung panahon na yon, sa Corinth, may mga philosophers na nagtuturo from here to there, na talaga naman dinudumog ng tao. Pagkatapos, they would give a substantial amount of money sa mga nagtuturo. Pero si Paul, no. Tinanggihan ni Paul yun. At siguro kung tatanggap siya sa kapareho niyang Kristiyano. Kasi kung hindi Kristiyano, unless ipilit, hindi niya tatanggapin. Kaya hindi kami nangongolekta ng pera sa mga bus o sa kung kanino man. Liban na lang talagang, pinaliwanag niya na tao sa puso niya. Kasi maraming manggagawa yung tinatawag na mga nomad preachers, kung saan abutin, doon nakatira. Sabi dito sa 3 John, 3 Juan. Kasi yung 3 John, ikatlong aklat bago mag-Revelation. Sabi rito sa 3 John, isang chapter lang yan. Sabi sa verse 5, mahal kong kaibigan, tapat ang iyong paglilingkod sa mga kapatid, kahit sa mga hindi mo kilala. Naglilingkod daw siya kahit hindi kilala, basta kapatiran. May mga nagbalita sa iglesia rito tungkol sa iyong pag-ibig. Sana'y tulungan mo sila sa kanilang paglalakbay, gaya ng nararapat gawin ng mga lingkod ng Diyos. Marami kasi naglalakbay na nangangaral. Verse 7, pakinggan niyo yung sabi sa verse 7. Sapagkat naglalakbay sila sa pangalan ni Kristo at hindi tumatanggap ng anumang tulong mula sa mga hindi sumasampalataya. Kaya nga at times I would say to the church, sa offering time, kung ikaw sa tingin mo hindi mo naiintindihan at hindi ka kabahagi, dinidiscourage natin na mag-offering ka. Kasi, anong punto bakit hindi sila tumatanggap sa hindi mananampalataya? Tingnan niyo ang dami ngayon nagkalat sa mga kalye, sa bus, nangangaral, after mag-preach, magbibigay ng sobre. Gamitin niyo yung talata na yan, 3 John verse 7. Sabihin mo, kapatid, ba't ka nangongolekta? Itong mga ngaral ng Diyos sa Bible, hindi naman nangongolekta ng pera sa kalye. They preach the gospel, taking nothing from the Gentiles. Kaya hindi niyo kami makikita na nangangaral sa kalye, tapos may offering box, offering plate, offering bag na iniikot. Minsan dyan sa palengke, may mga nag-iikot. Ang layo. Sana natatawa ko Dyan sa may bagong palengke, di ba? Doon sa may bandang kalye, naririnig mo yung speaker ng preacher. Pero pag nandun ka na sa kaloob-looban ng palengke, hindi mo nadinig yung preacher, abot ka pa rin ng offering bag. Sabi ko, ano ho yan? Ay, offering. Ay, kasama mo yun nandun sa may kalye, doon, hindi na naririnig, umabot ka rito. Oo, kasamahan ko yun. Sabi ng Bible, huwag mangongolekta sa hindi kapwa mananampalataya. That's why we don't preach and collect money from strangers. And if you give offering naman, dalhin mo sa church. Hindi yung, tandaan nyo, pag ang offering ay ipinagkaloob ng isang individual, it belongs to the Lord automatically. It is not your own. It is not of your own power. You have to turn it over to the church. Huwag mong sarilinin. Anong sabi ng Bible? Bring ye all the tithes. Where? Into your own bank account? No. Into the storehouse. Whether ang church may bank account o wala. Ibigay mo sa church. Yung problema, hindi sumusunod sa salita ng Diyos Hindi naman ako nag-iimbento ng turo. Ang karapatan ng mga manggagawa. Tandaan ninyo, pera ng Panginoon yan. Pag ang isang nagkaloob nito, inintend niya sa kanyang puso na magbigay sa Lord, tapos tinatago ninyo, mananagot kayo sa Lord. It is no longer yours. You have no authority or power over the money. It belongs to the Lord.
Kaya alam nyo, kawawa mga manggagawa sa panahon ngayon. Minsan, ang tingin yung ibang mga church na may board, ang tingin nila sa pastor, empleyado nila eh. Na pagka hindi nag-measure up sa kanilang standard, sisipain. Hindi, tinawag ng Lord yan. Si Lord ang tumawag dyan, hindi kayo. Saan ka nakakita ang pastor tinatawag ng church? Si Lord ang tumatawag, hindi ang church. Wala sa Bible yun. Buklatin ninyo kung may makita kayo isa. Ang tumatawag ng manggagawa, si Lord, hindi church. Saan eh? Hindi kasi nagbabasa ng Bible eh. So the rights of the workers of the Lord, the right to be recognized. Pangalawa, the right for remuneration. May karapatan yan tumanggap ng suporta at nung kinikita mo. Bakit? Eh may command eh. Next, number 3. His right to reap his due. Karapatan niyang tanggapin ang para sa kanya. Intended for the worker. Tingnan niyo ito, napakahalaga nito. Ang dami kong kadebate pagdating sa ikapo. Kasi may mga nagtuturo ng ikapo, hindi na raw para sa New Testament. Tingnan natin ha. Basahin niyo maigi ha. Verse 8 and 9. Hanggang verse 14 yan eh. Sabi dito, sinasabi ko ba ito sa sariling opinion ko, sabi ni Pablo, hindi bagat ito ang sinasabi rin ng kasulatan, 1 Corinthians chapter 9, verse 8. Verse 9, sapagkat nasusulat sa kautusan ni Moises, huwag mong busalan ang baka habang ito'y naggigiik. Alam niyo yung naggigiik, nakakita na kayo ng gilingan na malaki? I remember nung lumaki ako sa Pangasinan, bata ako, merong gilingan. Alam niyo, bilog na bato, sa gitna may butas. Tapos 2 bato ho yun na bilog. Yung isa, stationary. Yung isa, naiikot. May handle na kahoy. Tapos sa gitna may butas. Tapos sa ilalim, may mga ganun-ganun na parang kanal na maliliit na dinadaanan ng mga nadudurog. Lalagay namin doon yung mais o yung bigas kung gagawa ng galapong. Tapos iikot yan. Minsan lalagyan ng tubig. Gilingan ng tawag dyan, giikan. Tapos mamaya makita mo sa gilid, lumalabas na yung mga powderized o pinulbos o durog na bigas or mais. At yun ang ginagawang bilo-bilo, mga ganon. Pinapanood ko yung lola ko habang nagigiling. O ikaw naman, sige po, lola, bigat. Alam nyo yung giikan na yan, meron ding malaking giikan. Trader. Nung panahon, sa Old Testament times. At para maikot yon, hindi mo kaya mag-isa. Ang nagpapaikot na nun, baka. Yung baka, paikot-ikot lang doon sa malaking gilingan. Para madurog yung dapat durugin. Ngayon, ang sabi ng kautusan na isinulat ni Moises, huwag mong busalan. Alam niyo yung sabihin ng busal dito? Di ba ito yung bibig ng aso o ng baka? Di ba? Lalagyan mo ng busal. Ano ba sa English niyan? Busel. Busal, ha? Para, siyempre, pag binusalan mo, example, ang aso nangangagat. Tapos may bisita ka, okay, dadali mo sa labas. Binubusalan yan para hindi makakagat. Hindi may bukang bibig. Ngayon, ang sabi rito sa kautusan, huwag mong busalan ang baka habang ito'y nagigiling. Kasi yung baka, pag umiikot yan minsan, yung mga nadadaanan niyang natatapon, kinakain niya rin. Ibig sabihin, karapatan ng bakang kumain, hindi pwedeng trabaho lang siya. Kailangan kumakain din. Ito ngayon ang sabi ni Pablo. Ito ba sinulat ni Moises dahil very concerned si God sa mga baka? Verse 9 yun. Verse 9. Sa tingin niyo ba concerned si Lord sa mga baka? Si Constable may sinabi siya mga 6 arguments para yung workers daw ay may 6 arguments to the workers' rights for support. Number 1, customary. This illustration supports the fact that Paul, as a servant of the Lord, had a right to accept support from those whom he ministered. Soldiers, farmers, tsaka shepherds. Itong mga ito, mga nagtatrabaho, inihalin tulad ang lingkod ng Lord sa isang sundalo, sa isang farmer, at sa isang shepherd. The Lord's servants are certainly not inferior to soldiers. Kung ang mga sundalo,
Well provided sila lahat, uniforme, armas, bala, lahat. Hindi naman mas mababang uri ang mga lingkod ng Diyos sa mga sundalo ng gobyerno na minsan pinapadala lang sa mga front lines at namamatay. Number 2, the Old Testament supports this point. Ito yung binasa natin kanina. God made special provision in the Mosaic law for the oxen, mga baka that served people by threshing their grain. In so doing, Paul said, God was not teaching His concern for the maintenance of all who serve others, not just oxen, kung hindi sa manggagawa ng Lord. Number 3, principle of community reciprocation. Spiritual things, sinabi ni Paul yan, are intrinsically more important than material things. Yung isa, yung spiritual, naglalast forever. Yung material things, temporary. How much more then should those who benefit from the spiritual ministry, kung nagbe-benefit ka sa spiritual ministry ng lingkod ng Lord, physically support those who minister to them? Binasa na natin Galatians 6:6 kanina. Sabing gano'n ni Paul, kalabisan ba manghingi ng support? Alam niyo, yung mga missionary, pastor, mga manggagawa ng Lord, pagdating sa bagay ng support, nahihiya magsalita yan. Nahihiya. Yeah. Minsan, sinasarili na lang nila yung pangangailangan. Kahapon nga, may nakasalubong kami kasi dinala namin si baby sa Marikit Park. Nag-e-enjoy na siyang pumunta ron, nagyayaya palagi. Kasi basta mga bandang 4, yan, malamig na, hindi na mainit. Hanggang 6, kasi 6 o'clock, pinapalabas na ng gwardiya yung mga bata. So, dinadala namin siya ron. Nag-enjoy siya mag-aakyat kung saan-saan doon. Medyo takot pa siya magpadulas, ang taas kasi. But, nung pauwi kami, hirap sumakay, naglakad kami. Pagdating sa Rotondo, may nasalubong kami. So, nag-sharing time kami. Tapos tinanong niya ako, kapatid, may monthly support ka ba? Sabi ko, wala. Hindi, I mean yung regular na may nagpapadala sa iyo monthly, nag-commit. Wala. Oh, siguro may tinatanggap ka sa church. Wala din. Ha? Paano kayo nabubuhay? Hindi ko rin alam, sabi ko. Biyaya ng Lord. Basta si Lord may kinakausap, nagpapadala. I'm sorry to discuss this kasi inline naman sa ating topic. Nagulat siya. So, I mean, minsan may mga lingkod ng Lord na hindi mo, maliban tanungin mo direkta, hindi magsasalita yan. Ha? Marami po, ang daming manggagawa na ganyan po. Iba naman, support sa mayayamang pastor, mayaman na yun eh. Humanap ko ng dukhang pastor na talagang nangailangan. Di ba? Yung iba, ang yaman na ng church nila, doon yun ang binubuhos ang pera niya. Pero yung mga dukhang pastor na nagmi-ministry sa mga probinsya, inuubos nila yung pera nila doon. Nagawa naman ng church, hindi naman natin alam kung nagagawa sa pera. Diba? So medyo real talk to, no? I mean, nasa Bible naman yan eh. Hindi naman yan tabu. Number 4, sabi ni Dr. Constable, 6 arguments to the workers' rights for support. Number 4, precedent practice of other Christians. Sabi, merong mga Christians ginagawa yan. As the planter of the Corinthian church, si Paul ang church planter ng Corinthian church, Paul had a right to the support of the Corinthians more than any of their ministers did. Ang problema, pag yung mga taga-Jerusalem pumupunta sa Corinth, grabe all out ang blessing ng mga taga-Jerusalem. Pero pag kay Paul and Barnabas, hindi nila bine-bless. There is unfairness that happens. Yet he did not insist on his right. Karapatan ni Pablong suportahan pero hindi niya ipinagpipilitan. He chose rather to support himself. So his work of establishing the church might not suffer from the criticism. Iniwasan niya kasing sinasabihan siya na, namemero yan. Diba? That he was serving for the material benefits. The practice of priesthood. Sabi dito, Paul appealed to the common Jewish practice which was also prevalent in pagan religions of allowing those who minister in spiritual matters to gain physical support from those they serve. The priests, sabi sa my verse 13 and 14, eat the food from the temple and have their share from the altar. Kaya nga sabi ni Paul, don't you know
that those who serve in the temple get their food from the temple. It was Christ's teaching to support his point. Those who proclaim the gospel to get their living from the gospel. Ano saan yan? Sabi sa may verse 10, ito ba'y para sa aming sarili lang? Ito'y isinulat para sa amin. Sabi ni Paul, yung tungkol doon sa baka na hindi dapat binubasaran. Because siya na he who plows out to plow in hope, and he who threshes should thresh in hope of sharing the crop. If we have sown spiritual things for you, is it too much? Kalabisan ba? Kasamaan ba? Katakawan ba sa pera ang mag-expect ng material mula sa tinuturuan? Kung ang iba'y may karapatan tumanggap mula sa inyo, sino yung iba? Gobyerno. Ikaw nagtatax ka, hindi ka nagreklamo sa gobyerno. Pero sa church ay mag-tithes. Unfair eh. Buti pa sa gobyerno kahit hindi Kristiyano yung mga lahat. Hindi ka pumapalya. Pero sa church, tithes. Ha? Si Cesar lang binibigyan mo, pero si Lord hindi. We have not made use of this right. Sabi ni Paul, hindi namin ginamit itong karapatan namin. He was talking for himself and for Barnabas. Instead, we endure everything. Nagtiis na lang kami. Baka kasi may masabi na naman kayo na kaya kami naglilingkod dahil namimera kami, sabi ni Paul. Magtitiis na lang kami, okay lang yun. At least, wala kayong masasabi sa amin. Ito na, verse 13. Hindi ba ninyo alam na ang mga naglilingkod sa templo, kumakain ng pagkain mula sa ibinibigay sa templo, at ang naglilingkod sa altar ay nakikibahagi sa offering sa altar? Old Testament practice yan, di ba? Mga priests, mga Levites. Ito, napakahalagang verse. Verse 14. Sabi dito sa verse 14, in the same way. Sa ganun ding paraan. Hindi ibig sabihin mag-aalay, wala ng templo eh. Di ba? Ito matinding salita pa. The Lord commanded. Utos pala ng Lord. That those who preach the gospel should earn. Dapat kumita rin ng ikabubuhay nila sa pangangaral ng ebanghelyo. Minsan kasi may mga tao allergic pag pera na pinag-uusapan. Gusto si Lord, Lord, Lord lang. Pero pag pera na sa church pinag-uusapan, ayoko na yan. Namimera na naman si pastor, nagpaparin naman si pastor. Command yan yun. If we preach John 3:16, we must also preach these verses. Ngayon talaga ang pinakamagandang timing Labor Day Araw ng manggagawa ng Lord. Ewan ko ba? Pag ang pastor nangolekta na ng pera o may tinatanggap, masama na agad ang tingin. Tingin si pastor, hindi kumakain. Di ba? Pagka nga sa opisina nyo, may inimbitahan kayong speaker, di ba? Grabe ang welcome, may catering pa. Tapos yung love gift na binibigay sa mga offices, companies. Pero pag si pastor nag-Bible study sa company or sa office, libre. Parang unfair, no? Bakit? Yung ginagawa ng mga motivational speakers na nagsasalita sa mga gatherings and companies, profession yan mas mabigat nga sa amin calling Ang profession para may ikabuhay siya. Ito, pagkatawag ng Lord, may tanggapin, wala, tuloy. Kaya alam niyo, maraming mananagot sa Lord na Kristiyano Kasi kung anong ginagawa niyo sa lingkod ng Lord, ginagawa niyo sa Panginoon na tumawag at nagpadala sa Kanya. Sabi nung isa, ang tithing hindi naman para sa church. Basahin mo, 1 Corinthians 9:13-14. Kung papaanong sa templo, yung temple servers nakikinabang ng binibigay sa temple. Verse 13, in the same way, the Lord commands those who preach the gospel should earn their living. Paano ba nabubuhay ang mga Levites na full-time temple server? Alam nyo kaya naging full-time temple server ang mga Levites? Kasi nung hinati-hati yung promised land sa 12 tribes of Israel, tanging ang lahi, ang angkan, ang family ni Levite
ang walang tinanggap na lote, walang tinanggap na lupa na pwede nilang sakahan at taniman at para may maitanim sila, may pamuhay sila. Hindi sila hinatian sa promised land. So sabi ng mga Levites, Lord, paano kami? Wala kaming lupa. Paano gagawin namin? Sabi ng Lord sa mga kapatid niyang ibang tribes sa Israel, yung 10% ng inaani ninyo, ng kinikita ninyo dyan sa binigay ko sa inyo mga lote at portion ninyo, i-turn over nyo sa temple so that there would be food for my servants. Kasi kumakain din yan. Gusto rin niyang bigyan ng maganda buhay ang family niya. At kung hindi, then ganun talaga. Kung anong buhay ng pastor, yun ang reflection kung anong klaseng Kristiyano mayroon ng kanyang church. Pag ang pastor naghihikahos dukha, alam nyo na kung gaano ka generous ang mga miyembro. The only time the pastor will not deserve to be supported, if ang pastor na ito'y palyado, may kasamaan, na may mera, nangungupit ng pera, ng bababae, may immorality, may heresy, mali ang teaching, may masamang behavior o ugali sa iba, magaspang sa kapwa, that's the time you can withhold kasi baka sinusuportahan mo yung kasama niya. Kung wala namang ganong ginagawa, I don't know. Last na po. This again, I'm speaking in behalf of the workers of the Lord, sa mga may kakilalang pastor missionary. Alalahanin niyo sila, manggagawa ng Lord, Labor Day ngayon. Kung anong klaseng buhay nila, hindi yung blessed na blessed kayo pero hindi niyo na bine-bless yung manggagawa ng Lord. Hindi tunay na bless yun. Kasakiman yun, kasakiman. Verse 15. For my part, I have not used none of these rights. Sabi ni Paul, hindi ko ginamit na lang yun kahit it is my right. Winave ko na yun, sabi ni Paul. At hindi ko to sinulat para i-apply itong rights of the workers of the Lord sa amin, sa ganang aking sarili. Dahil mabuti pang mamatay na lang ako, sabi ni Paul, kesa kunin niyo itong natatanging ipinagyayabang ko. Anong pinagyayabang ni Paul? Na naglilingkod siya sa sarili niyang expense. Nobody can sumbat him. Minsan may mga Kristiyano nanunumbat di ba nagbigay ako, di ba ganito? Asa na, ano? Pag binigay mo na yan, huwag mo nang tanungin kung saan napunta yan. Binigay mo na sa Lord yan Hayaan mo siyang managot kung paano niya ginamit ang funds. Basta ang trabaho mo, responsibility mo, magkaloob na whether saan ginamit yung funds, pananagutan niya sa Lord yun. Hindi pati yung papakailaman mo, bubusisiin mo, hahanapin mo. Wala nang ang tinatanggap yung tao, tapos hahanapan mo pa kung anong ginawan sa pera. Verse 16, for if I preach the gospel, I have no reason to boast because I am compelled to preach, and woe to me if I preach not the gospel. Ang tunay na preacher ng Lord, tuloy ang pangangaral at paglilingkod, meron o wala. Pero yung mga tinatawag na mercenary, pag sinabing mercenary, mga bayarang sundalo. May mga tinatawag na mercenary. Yun yung mga klase ng lingkod ng Lord na hindi makapunta sa mission field nang hindi sigurado at buo ang kanyang support. Minsan nga nakakalungkot, may mga lumalapit sa aking mga campus missionary. Sabi ko, paano pag hindi mo na kompleto yung nire-raise mong support? Sabihin sa akin, yun ang senyales na hindi ako tinawag ng Lord. Sabi ko, paano mangyayaring ang determinant ng calling mo para mangaluluwa, mag-share ng gospel ay halaga ng salapi. Samantalang, hindi mo na kailangan ng clue or ng determination o ng senyales. May command na. Kalungkot. Buti ako na sinanay ko yung sarili ko na pupunta sa mission field na pamasahe, one way lang. Nasanay na ako nun. Nakita ko yung biyaya ng Lord. For if I do this willingly, I have a reward. But if unwillingly, I am entrusted with a commission. What then is my reward? To preach the gospel and offer it free of charge. Sabi ni Paul, ito na lang ang reward ko. Magpipreach ako pero wala akong tinatanggap, sabi ni Paul. Diba? Kasiyahan ko na yan, sabi ni Paul. At hindi ko na
i-assert kahit may karapatan akong tumanggap ng regular support sa church, sabi ni Paul. Alam niyo, kawawa manggagawa sa panahon yan. May isang kausap na sa stage siya na pastor. Sabi niya ganon, alam mo ba, ang daming pastor dito na gusto nang umuwi ng Pinas. Sabi ko, kasi kala nila totoo pa yung American dream eh. Ha? Ang daming pastor na Pinoy sa US gustong umuwi ng Pinas. Except dun sa lumagpak sa mayayamang church at tau-tauhan na lang ng kano. O kaya successful talaga siya at napalago niya yung church. Eh paano kung ordinaryo ka lang na gustong maglingkod sa Lord at ginagawa yung mga humble task na hindi ginagawa ng mga kilalang mga pastor? Eh karamihan nga sa kilala kong pastor sa US they have to work. They have mga 3 to 4 works para makasurvive sa US. Ewan ko, ang laki ng pagkukulang ng churches ngayon sa mga lingkod ng Lord. Kaya tingnan nyo, kakaunti gusto magpastor. Kakaunti gusto magpastor. Buti kung sa mayamang church ka, well supported yon. Pero minsan parang korporasyon. You have to report this and that, and you are at the mercy of the plan of the organization. What then is my reward? To preach the gospel and offer it for free. Although am I free from all and not anyone's slave, sabi ni Paul, he was resolute and determined to serve the Lord and to preach the gospel kahit maraming hardship. At ang ginagawa niya, sabi niya sa nag-a-adjust siya, sabi sa mga similar verses 19 hanggang 22 or 23, ginagawa niya lahat ng yon para maabot ang mga tao. Tapos, ginagawa niya rin yon para tumanggap ng reward pagharap niya sa Lord. At sabing ganon, yung mga tumatakbo sa race, they receive reward, pero ang nagtatapat na lingkod ng Lord competes and has self-control, he will receive an incorruptible crown. Kaya sabi ni Paul, yung pagtakbo ko nito, hindi to purposeless. I'm not the one as if running and going nowhere, nor I am like a boxer that punches the air, sabi niya. Instead, sabi ni Paul, dinidisiplina ko rin sarili ko para walang masabi yung tao sa akin. Sipin nyo, no? Ang hirap na nga ng kalagayan ni Paul, dinidisiplina pa niya pa yung sarili niya. Yeah? The rights of the workers of the Lord. May the Lord bless ang lahat ng tapat na naglilingkod sa Lord. Meron na wala, madali o mahirap, may persecution na wala. May the Lord bless you, brothers and sisters na nasa full-time work. Ituloy nyo lang po yan dahil si Lord ang siyang magkakaloob ng reward natin. Ama, salamat po sa umagang ito. Salamat sa maliwanag na turo ng inyong salita. At Lord, kung naniniwala kami ito inyong salita, tulungan nyo kami. Natanggapin ito at submit sa nais po ninyo upang patuloy namin kayo malugod sa aming mga buhay. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng inyong bugtong na anak ng si Jesus. Amen.